Magandang araw! Narito pong muli ang panibagong pagkakataon para sa ating aralin. Ako nga pala ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Ako, si Binibining Allen Mayday Puyard, guro sa Araling Panlipunan mula sa ika-9 na baitang. Para sa ating pagbabalik-tanaw, ano ang patakarang pananalapi? Ang patakarang pananalapi o monetary policy ay ang paggamit o pagkontrol ng supply ng salapi at antas ng interes upang mapalago ang ekonomiya at mapatatag ang presyo sa pamilihan. Ang anumang bagay na tinatanggap sa pamalit ng mga produkto at serbisyo ay matatawag na salapi. Para sa ating aralin sa araw na ito, simulan natin ito sa tanong na, bakit nga ba mahalaga ang pag-iipon o pag-iimpok ng tao? Mga mag-aaral, mahalagang maunawaan natin ang kahulugan at kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa gampanin nito sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay bahagi ng buhay pang-ekonomiko ng mga tao sapagkat ito ang ilan sa mga paraan upang makabili at makapagbenta ng mga produkto at serbisyo na karaniwang kinukonsumo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, ay tukuyin natin ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya. Ang pag-iimpok ay isang sistema na kung saan ang mga hindi nagamit na pera ng gobyerno ay iniimbak sa bangko. Ito ay pagtatabi o pag-ipon ng ilang bahagi ng kita para sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay isa sa mahalagang gawain ng sambahayan na kailangan ng ekonomiya. Samantala, ang mamumuhunan naman ay maaaring utangin ng perang ito upang makapaglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kung gayon, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay nakatutulong sa pag-unlad ng isang ekonomiya. May mga gawain ng sambahayan at bahay kalakal na nagdudulot ng pagkakaroon ng palabas at paloob na daloy sa paikot na daloy ng ekonomiya. Kinagastos ng sambahayan ang kanilang mga kita, ngunit hindi lahat ng kanilang kita ay kanilang ginagastos dahil bahagi nito ay itinatabi nila sa mga bangko bilang pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay pagpapaliban ng paggastos ng sambahayan para sa kanilang mga pangangailangan sa kinabukasan. Dahil dito, ang pag-iimpok ay isang palabas na sa paikot na daloy ng ekonomiya. Ang bahay kalakal naman ay palaging may layuning palaguin ang kanilang produksyon, kung kaya't madalas silang nangangailangan ng karagdagang puhunan. Sila ay umuutang sa mga bangko upang mamuhunan at makabili ng karagdagang salik ng produksyon. Kung ganoon, ang pamumuhunan ay papasok na sa paikot na daloy ng ekonomiya. Ang pag-iimpok ay tinatawag ring pagtatabi o pag-iipon para may magamit sa hinaharap. Maaari tayong mag-impok sa bangko o sa alkansya. Maaari din tayong bumili o magbayad ng mga insurances. Madalas, ganito ang kaisipan ng bawat Pilipino, ang magtago ng savings o ipon sa bangko. Kadalasan, ginagawa ito ng mga wais sapagkat ito ay lumalago dahil sa interes sa deposito. Kaya naman, mas hinihikayat ng gobyerno na mag-ipon sa bangko kaysa gumamit ng alkansya. Ang pag-iimpok ay bahagi ng buhay at upang maging kapaki-pakinabang, ang inimpok na salapi, ilagay ito sa mga bangko o institusyong pampinansyal. Ang pamumuhunan o pagdaragdag ng stock para sa hinaharap ay kailangan upang palawakin ang produksyon. Ang pagbili ng mga makinarya, paglalaan ng pondo para sa depresasyon ng mga kapital at paghiram ng salapi ay ilan sa anyo ng pamumuhunan na ang layunin ay para sa hinaharap. Ang pamumuhunan ay nangangailangan ng sapat na salapi. Ang paggasta ay pagbili ng mga kagamitan, mga salik ng produksyon, at iba pa. Karaniwan sa mga namumuhunan ay gumagamit ng sariling salapi
o puhunan na hiniram sa ibang tao, sa bangko o sa ibang institusyon sa pananalapi. Ang perang hiniram upang gamiting puhunan ay nagmumula sa inimpok o idineposito sa mga institusyon sa pananalapi tulad ng bangko o kooperatiba. Ang perang inimpok ng mga tao sa bangko ay ipinapahiram sa mga negosyante upang gamitin sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay isa ring mahalagang salik sa ating bansa. Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Ito ay maaaring magbunga sa pagkakamit ng kaunlaran. Mayroong mga institusyong bangko. Ito ang mga institusyong tumatanggap ng salapi mula sa mga tao, korporasyon at pamahalaan bilang deposito. Sa pamamagitan ng interes o tubo, ang halagang inilagak ng mga tao bilang deposito ay lumalago. Narito ang ilan sa uri ng mga bangko. Una, commercial banks. Ikalawa, thrift banks. Ikatlo, rural banks. Ikaapat, specialized government banks tulad ng LBP or Land Bank of the Philippines. Ikalawa naman na specialized government banks ay DBP or Development Bank of the Philippines. Ikatlo, sa specialized government banks ay Al-Amana o ang Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Narito naman ang mga institusyong hindi bangko. Sila ay tumatanggap ng kontribusyon mula sa mga kasapi. Pinalalago ito at muling ibinabalik sa mga kasapi pagdating ng panahon upang ito ay mapakinabangan. Ang ilan naman sa uri ng mga hindi bangko, una, kooperatiba. Ikalawa, pawnshop o bahay sanglaan. Ikatlo, pension funds tulad ng GSIS o Government Service Insurance System, SSS or Social Security System, Pag-ibig Fund o pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Ikaapat, registered companies. Ikalima, pre-need companies. At ika-anim ay insurance companies. Ang PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation ay isang korporasyong pag-aari ng pamahalaan na itinatag noong June 1963 sa ilalim ng Batas Republika bilang 3591. Ito rin ay malayang institusyong pangpananalapi na nag-uugnay sa kagawaran ng pananalapi ng Pilipinas. Ang PDIC ay ahensya ng pamahalaan na naglalayon na mapataas ang pag-iimpok sa Pilipinas. Kapag maraming tao ang nag-iimpok, maraming bansa ang mahihikayat na mamuhunan sa Pilipinas dahil sa liga ng isang matatag na bansa ang mataas na antas ng pag-iimpok. Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang kalahating milyong piso sa deposito ng bawat depositor. Ang investment product or fraudulent account, laundered money, at depositong produkto na nagmula sa hindi ligtas at unsound banking practices ay hindi kabilang sa sigurong ibinibigay ng PDIC. Meron namang mga ilang gawi na dapat isaalang-alang ng mga mag-iimpok sa bangko. Una, kilalanin ang iyong bangko. Ikalawa, alamin ang produkto ng iyong bangko. Ikatlo, alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko. Ikaapat, ingatan ang iyong bank records at siguruhing up-to-date. Ikalima, makipagtransaksyon lamang sa loob ng bangko at sa autorisadong tauhan. Ika-anim, alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. At ang ikapito naman, maging maingat. Ang pera o salapi ay ginagamit sa pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang pangkonsumo gamit ang salapi ay kinakailangan din ng matalinong pag-iisip at pagdedesisyon upang mapakinabangan ng gusto at walang nasasayang. Ang kita ay halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang ibinibigay. Maaari itong itabi o itago bilang savings o ipon. Ang savings ay isang paraan ng pagpapaliban ng paggastos.
Ang ipon na ginamit upang kumita ay tinatawag na investment. Ang economic investment ay paglalagak ng pera sa negosyo. Maaari ring maglagay ng ipon sa mga financial asset katulad ng stocks, bonds o mutual funds. Mahalaga ang savings sapagkat ang pera na iyong naipon bilang savings ay maaaring ilagak sa mga financial intermediaries tulad ng mga bangko. Ang mga bangko at iba pang financial intermediaries ay nagsisilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o mag-loan. Ang umuutang o borrower ay maaaring gamitin ang nahiram na pera sa pagbili ng asset o pagmamay-ari na may ekonomikong halaga o gamitin ito bilang karagdagang puhunan. Ang pera na iyong inilagak sa mga institusyong ito ay maaaring kumita ng interes o dibidendo. Pero kung itatago mo ng matagal na panahon sa alkansya ang iyong pera, hindi ito kikita at maaari pang lumiit ang halaga dahil sa inflasyon. Maaari ding magdulot ito ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan. Mas makabubuti kung ilalagak ang salapi sa matatag na bangko upang muling bumalik sa pamilihan ang salaping inimpok. At para naman sa ating paglalahad, ano ang kahalagahan ng pag-iimpok? Tama! Napakahalaga ang pag-iimpok sapagkat kapag tayo ay may trabaho, ay may kita rin tayong matatanggap bilang kabayaran sa ating serbisyo. Bahagi din ng kita na hindi dapat gastahin ang lahat ng kita at sa halip ay iipunin na lang ito o ilalagay sa bangko at kung sakali mang may problemang dumating sa atin o pangangailangan sa hinaharap, may mapagkukunan tayo ng pera. Bakit naman kaya sa tingin ninyo ay kailangan ng pamumuhunan sa ating bansa? Tama rin! Dahil ang pamumuhunan ay kinakailangan lalong-lalo na sa mga negosyante. Dahil kung ang isang tao ay may balak magtayo ng negosyo, kinakailangan niya muna ng puhunan nang sa ganon ay magsilbi itong dahilan upang muling pumasok ang nailabas niyang pera sa paikot nitong daloy at sa paikot na daloy ng ekonomiya. At dito na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!